The future is coming. Join the evolution. Hey, let's go shopping. Again? Yes, Why? I need a new dress. We just bought one. But I want to add more. Add? Yes, dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Address! Let's go. Motorcycle News is brought to you by Mga siklistas, ako nga pala si Mr. Melacino. Ako nga pala si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Mga siklistas, ako si Melacino. Ako si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Yeah! Ayan, Paps, rock and roll. Oo, magandang gabi sa inyo mga sikluwista. At welcome na naman po sa panibagong episode ng Motorcycle News Talk Show. Ayan, at syempre, Biruin mo, umabot tayo rito. pang ilan na ngayon to, pampito na natin. Pampito na natin to, oo. Eh, kasi, Papi, dahil din sa mga ating mga loyal televiewer. Oo. Alam mo, nakakataba ng puso kasi yung halimbawa nagpo-post ka sa social media, tapos sineshare nila yung mga pinopost natin. At talagang nagko-comment na sila na, manunood na kami niya, may kasama pang popcorn, parang sina Leslie Love. Oo, tama. Ayan. Boy, speaking, batiin na rin natin yung ating mga, ating mga televiewers, si Judy. Si Judy. Si Judy, oo. Oo. So thank you rin sa pag-share. Kasama rin dyan sina Jojo Banagua, si Classic Kit ng Dark Horse Manila, si Papa Aldrin. Oh, Ayan, yeah. isa rin sa Maraming mga- salamat yan. po sa inyo lahat. At syempre, dun sa mga grupo po na nag-share sa aming mga Facebook page, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako magtampo, si June Backpack. Ayan, si Jun Bakbak. O, fans club mo yun, di ba? Oo, official fans Oh, club. Presidente na yan. Speaking of fans club, meron pa tayong iba. Aba, Meron pa? oo. Oo, Telenatics daw. Telenatics. Aba, may Telenatics ka na ba? Problema, mga 3-4 yata sila. Tapos, Ano yun? minsan hindi pa nakapanood. Ay, yung isa. Oo. Yung isa hindi pa. Well, pero gusto binabati ko rin syempre mga federation presidents, federation heads. Nandyan si Duo Maxwell, Oo. si Atoy Santa Cruz ng MCPF, nandyan din si Jobert Bolaños ng MRO, at syempre nandyan din si Si Rod Cruz ng MMRF, Uy, or yes. Marikina Federation. O, batiin na rin natin si Martin Misa ng Ay, Art. oo, RG ng community, Ayan, oo. si Papa Martin. Ayan. At syempre marami na rin tayong mga kasama sa motorcycle industry na kung hindi man namin kayo nabanggit, huwag kayong maglala. Sa susunod na episode natin, share nyo lang yung sa social media yung ating show. Kulang oras natin. Kulang oras natin, Oo nga. Mga siklistas, pag-usapan natin ang news and events. Sa ngayong gabi, pag-uusapan natin ang The Amazing Tour Endurance Challenge. Ayan. Para sa ating self-defense, makikilala natin si Punong Lakan. At pagdating naman sa paglalaro ng motorsiklo o yung tinatawag natin mga stunt riders, in-interview naman natin ang ating mga riders sa Taytay Rizal, ang mga Taytay Stunters. At kasama natin ang ating mga kapatid sa riding community, ang Club R150. Para naman sa ating featured shop, pupuntahan natin ang Access Plus. At para naman sa ating food and tour, binisita natin ang kusina ni Chef Inday.
For our bike review, we've tested the Royal Enfield Bullet 350 by Royal Enfield. So mga sikluistas, Sit back! relax, and enjoy the show! Yay! Para sa ating news and events, pag-usapan natin ang The Amazing Tour Endurance Challenge. Kaya mga siklista, panoodin nyo to. Okay, so mga siklistas, nandito tayo ngayon sa Yamaha launching. Kasabay nito ang Amazing Tour Endurance Run. So kasama natin si Sir Jonathan ng Marketing Department. Sir, good evening. Good evening. Ayan, so ating mga Yamaha ladies, walang iba kundi si Kiara at saka si si Chini. Ayan, Sir Jonathan, ano tong bagong modelo ng Yamaha na in-introduce natin ngayon? Okay, so ang tawag po dito ay Yamaha FCI. Before we have Yamaha FC16, pero ngayon nag-upgrade na po kami from carb type to fuel injection. So FCI is much more powerful, fast acceleration. Syempre, mas tipid siya sa gasolina kasi FI na siya unlike the carburetor type. So mas malakas po talaga ang hatak niya. Na-try ko na siya dun sa Carmona Racing Circuit, which is napakaganda ng handling niya. Meron din siyang 12 liters fuel tank capacity na tamang-tama maging partner natin sa touring challenge na to. Ayan, so nakita natin meron tayo Yamaha FZI na naka-ready na ngayon. So sino yung mga riders natin? Okay, so ang rider natin dito, meron tayong si Mr. Cloyd Pilapil. Isa siyang nanalo na siya before sa Manila, Tumatnog to Manila. Isa rin siyang endurance challenge na kung saan gumamit siya ng Sniper 150 MXI na kung saan may mga kalaban siya na mas matataas yung displacement. Meron siyang nakalaban na 1000cc, meron din siyang nakalaban na 650cc. Pero despite sa 400 plus ng kalaban, nag-spot siya sa number 3 position. So right now, ang gagamitin ngayon is FZ. So ilang cc po ito? Okay, so FCI, nasa 150cc rin po siya. Ayan. So maraming salamat Sir Jonathan. Thank you very much. Congratulations for the launching of the new FZI. Masyadong thrilling dahil di mo alam yung route. Kaya mas challenging siya. Kasali ako sa team category ng The Amazing Tour Endurance. Ayan. So sino ang partner mo ngayon? Ang kapartner ko si Tomas Ayan. from Urdaneta, Pangasinan, partner ko. Actually, ang pagkakaiba nito kasi since sa mga ibang endurance event, alam na yung ruta. So ina-announce nila yung ruta, alam mo kung saan ka dadaan. Itong Amazing Tour, hindi mo alam. Pag alis mo dito, bibigyan ka ng papel na may clue. So yung clue na yon, actually hindi pa yun yung lugar. So either i-search mo sa internet or tatawag ka kung kanino ka pwede tumawag para magpatulong kung saan yun. Medyo mahirap sir yung ruta, kaya kailangan magaling sa focus po. Right. Tapos ikaw naman, anong preparation ang ginawa mo? Yung motor ko lang po, inayos ko. Tsaka lang, huwag matulog. Tulad ng last year, habang nandito kayo, hindi nyo bubuksan yung unang clue. Maghanap kayo ng safe place sa Shell, less than 1 kilometer from here. Pwede kumito doon kung kayo magbabasa. Yung mga clue na binigay natin, searchable sa Google. RAC1, yun ang nabunod nyo, route A kayo hanggang matapos yung ruta. Kung RBC1, route B kayo hanggang sa matapos kayo, route B kayo lahat. Tandaan nyo papirmahan nyo sa marshal yung papel nyo, yung clue. Lahat ng clue, kailangan kompleto pagbalik ng finish line. Pagka may kulang doon, disqualified. Okay, so siklistas, nandito tayo ngayon sa launch at malapit na silang to make off. This is the Amazing Tour Endurance Ride. So ilang minuto na lang, tatakbo na sila. Ready na po ang ating mga riders. Mga riders, good luck. Thank you sir, thank you. Okay. Dahan
mga siklista, napanood natin. So Papa Teddy, ano bang masasabi mo sa ating endurance challenge na to? Sigurado exciting pala itong mga ganito kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yun nga yun yung talagang thrill ng endurance challenge na ito. Part ng part ng challenge yung hindi lang physical kundi pati mental. Tama ka doon. Bawat punta nyo ng checkpoint, meron kayong matatanggap na sobre. Doon, riddle pa ho yun, ha? Iisipin mo pa kung, sino ba yung mother of all islands? So, doon pa lang, medyo mahirap na ang challenge na ito. Mga siklistas, panoorin naman natin ang launching ng the legendary motorcycles na Indian Motorcycles dito po sa may Tipsipig na ginanap dito sa loob ng The Fort. Panoorin nyo po ito. So, Sir Maxine, this is the launching of the Indian motorcycles here in the Philippines. So, can you tell us about what is Indian motorcycles? Yeah, so Indian motorcycle is actually the first American motorcycle. It was created in 1901, so about 114 years ago. So it has a very long history. They started with very small bikes that look more like bicycles with a very small engines. Then they created iconic models like the Indian Scout, Indian Chief, Indian 4. So these bikes were recognized as the best motorcycles in their time. They were used, for example, for racing in the 40s, 1950s. And today, finally, we are launching the new Indian motorcycle here in the Philippines. So we wanted to keep this heritage style, but at the same time we wanted to look into the future and make these bikes very premium in terms of features and technologies. So our bikes look very classic, but the technologies are very modern. I think it's very good for the Asian markets. Right. So, okay, thank you very much, Sir Maxine. It's very informative. Thank you very much. Thank you very much. Sir, regarding the Polaris motorcycle, this is a four-wheeler. It's a different breed of animal. Although Polaris does make what you call the ATVs. Yes. Here in the Philippines, we find that the market here is more on the side-by-side vehicles. You know, the ones with the steering wheel. So that's mostly what we carry here. We cater to everyone that loves to adventure, that loves to go off-road. So where can we find Polaris? 102 Pete Wasson in Cubao, Quezon City. A lot of you are familiar. The name of our store is Access Plus. Okay, so thank you very much, Sir Ted. Thank you very much for sharing us the Polaris experience. My pleasure. So, sir, any future plans for 2016 for the Atat Motorcycle Club? Yeah, for 2016, like what Press J said, we're already planning for our 15th year anniversary for, I think, next year. We're still planning for next year. Wow. Maraming salamat po and ride safely. Okay, thank you. Thank you, man. Right now, we have the first owner of the Indian Scout, ladies and gentlemen, Mr. Alex Rodriguez. Sir Alex, good evening. Good evening. Yes. So, how's your feeling riding the new Indian Scout? It's you know what? It's been great. This is my first bike ever. I only learned how to bike when I got this one about less than 3 months ago, and it's good so far. Right? It's an easy bike to learn. Okay. So, are you planning for a long ride using your Indian Scout? Yeah, I'm thinking of going out to Subic, to Baguio with it with a couple of friends. Alright. Yeah. So, congratulations, sir, for having your new Scout, Indian Scout, and I hope you enjoy riding. Okay. Alright. Thank you. Alright, thank you very much, sir. Alright. Alright, back to you, Siklistas. At yan, mga Siklistas, ang launching ng legendary motorcycles, Indian. So, huwag kayong alis, babalik kami.
Take a bite of the future is coming. Join the evolution. Welcome back mga sikluistas. Kasama ulit natin ngayon si Jean B. Ulag at ang kanyang special guest, si Punong Lakan. Panoorin nyo to. Ngayong week, ang ating guest ay isa sa mga pinagmamalaki rin natin kasi siya ang nangunguna sa pagbibigay ng papuri doon sa ating mga masters dito sa art ng Arnis. Wala pong iba ang punong abala sa Philippine Martial Arts Hall of Fame, Mr. Punong Lakan, Petnicolas. Sir, welcome po sa Self-Defense 101. Sir, welcome sir. Welcome din. So sir, ano ba, paano po ba kayo nagsimulang mahilig sa arnes? Kasi nung bata ako, napapanood ko lang sa mga pelikula yan eh. Yung dalawang kahoy yan na bamboo, no? So mga ganun-ganun siya eh. Pero nung nakasakit ako nung bata, napalo rin ako nung hawak kong bamboo nung tatay ko. Kaya kayo po ba, paano ba nahiligan yung arnes na tinatawag na yan? Bali, nag-start ako sa arnis ng high school pa lang ako noon. So, sabi ko, as usual na mahilig tayo manood ng mga TV, ng mga gano'n-gano'n. So, sabi ko, ang liit ko. Sabi ko, paano pag nag-college ako, gano'n. Di kinabahan ako. So, naghanap ako ng iba't ibang gym. So, meron akong 4 na nakitang gym. Pero yung pinaka nagustuhan ko, yung sa weapons. Sabi ko, gusto ko itong weapons. Then, sinabi sa akin ng grandmaster ko, i-training mo ang arnis kasi ito yung sariling atin. Kasi balang araw, after 30 years, 20 years, 50 years, ikaw naman magpapatuloy. At ang foreigner, pag pumunta sa'yo, magpapatuloy ng arnis. Pero hindi sila magpapatuloy ng ibang oriental martial arts. Kaya doon na nag-concentrate sa okay. So maganda rin ito kasi parang extension of the hand to eh. At the same time, pwede siyang i-apply sa bladed weapon eh. Tama ba? Kahit anong hawakan mo, long and short, pwede mong i-apply the art of arnis. Pati pangalawa, habang tinopromote mo o tinuturo mo yung arnis, parang kasama na dun yung kultura natin. And it's the Republic Act 9850, it's a national sports natin. Yung nga, naipasa na. So hindi nasipa, di ba? Hindi nasipa. Hindi ba sipa? Taekwondo ba yun? Kasi maraming nakakalam, akala sipa eh. Pero ngayon, maganda yung naging Republic Act na yan na i-promote ang arnis. After nito, magpapakita sila ng effective technique para maiwasan natin ang masasamang elemento sa kalsada. Kasama natin si Punong Lakan. We're back guys, kasama ko pa rin si Punong Lakan at kasama namin si Junar para mag-demonstrate ng isang technique na makakatulong sa ating mga riders. Sir, take the floor. Okay. Kuha ka na susi. Sir, pwede ba mag-explain kung paano nangyari yun? Parang ano? Okay, kunyari, nawakan ka dito, dinag ka dito. Itong susi mismo ito, yun ang pang ano mo sa joint. Then, control mo siya dito, masakit na siya kasi bakal ito eh. Kahit anong maliit yan, balat lang yan, masasakta ka na. Pwede mo siyang ilak or pwede mo siyang i-release. Then, pwede mo i-follow. Kung mo lang titirahin leg, pwede mo lang tirahin dito lang. Para ano lang siya, magulat lang siya na matakot din. We don't teach self-defense to kill a person. Kaya i-neutralize lang natin. Something warning lang siya. Kapag hindi lang siya dyan, o dito, it's warning. Pero kasi pag dito, murder na eh. Homicide na. Kaya mahirap. So guys, nakita nyo yan ha? Ang susi pwedeng gamitin para gamitin sa mga assailant na gustong gumawa ng masama sa atin. Once again, kasama ko po si Punong Lakan. Sir, paano po kung gusto na mag-aaral ng arnis? Paano po natin paano po kayo makakontak? Maaari kayo pumunta sa aming gym sa Pasay, malapit sa gym sa Pasay, sa Diamond Building, 156 Libertad Street, Pasay City, and you can contact me at 0921-499-1499. Okay. At muli po, abangan niyo po ang susunod na episode. Ito lang sa Self-Defense 101. Oh! Uy, teka, mamaya kayo. Ayan, mga papi. Masyado kayo na-inspire kay Punong Lakan. Para tayo makumpu. Oh. So, yan ang ano natin para sa ating self-defense. Sa ating pagbabalik, mapapanood nyo naman at makikilala ang mga Taytay Stunters. Huwag kayo alis, babalik kami. Wee!
papi, alam nyo ba kung ano ang wheelie? Ano ang burnout? Ano ang mga endo? Nakakain ba yan? Oo, hindi. Ito mahirap. Oo, ano ba yan? Ang mga binanggit ko, ito yung mga ginagawa pagka nag-exhibition ka sa motor. Di ba? Tayo. Gusto kong matutunan. Ginutom na naman ako sa mga sinabi ko. Kala ko pagkain eh. Hindi, papi, ito yung mga burnout. Ito yung tinatawag na pagka-burnout, sunog na pagkain nyo. Pero yung burnout, ito yung tire burning na nagro-rolling, meron nagpapawili, umangat yung gulong sa harapan. Tapos ito rin yung mga nagpapa-endo na, di ba, sabi nila, oy, pawili ka ng pawili. Yung likod naman. Nangyayari din yun. Yan ang endo. Mission impossible yata yan. Mission impossible yan. At alam nyo po ba, konti kaalaman mga sikluwistas, ang kauna-unang organisadong stunt rider sa Pilipinas ay nanggaling sa Suzuki. At para makilala natin kung sino-sino itong mga rider na to, they came from Taytay Rizal. Kung tawagin namin sila ay mga Taytay stunters. Panoorin nyo to. So Jack, no, kasama natin ngayon ang mga tinatawag nating stunters. So narinig mo na ba itong mga stunters? Hindi. Ito yung mga gumagawa ng mga exhibition sa kanilang mga motor. So ito yung mga nagwiwili. Tama. Hindi nag-drift? Yes, ito yung mga nagdi-drift, nagfi-freestyle, yung mga nagbo-burnout. At kasama po natin ngayon yung tatlo po sa mga kilala na mga pangalan sa larangang ito. Sir, magandang gabi po. Pakilala po kayo. Christian Reyes. I'm Dex Santana. Mark Louis del Rosario. So bago po ang lahat, nais ko lang po malaman, sir, saan po ba kayo nagsimula? Nagsimula po ako noong 2003 sa Palawan. Kinuha lang po ako ni Kuya Milencio Aquino. Doon ako nagsimula mag-stunt. Okay, sir. Sir, kayo po? Nagsimula ako year 2007 as Kawasaki stunt team. Kawasaki stunt team. Yes. Ako naman po, nag-start ako noong 2005. Bali, kinuha lang ako ng dating team captain na Miss Suki. So, bali sir, tanong ko lang po, paano po ba kayo napasok sa ganitong larangan ng pagbumotorsiklo? Ako, gusto ko talaga yung bata pa lang ako. Hanggang sa medyo tumanda na ako ng konti, yun. Tinuruan ako nung dati nga namin team captain. Hanggang sa mapasok ako sa Suki, tapos, ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. So, may nag-influensya sa inyo? Kayo naman sir, ano po ba yung naging influence nyo? Ayun nga, gaya ng sabi ni Mark Louis, ayun, influence ng mga nakakatanda. Nakakita ko nakikita ko sila, nagpapawili. And then, parang nainganyo ko na. Then, nagkaroon sila ng mga rider para sa stunt team. Ayun, nagkaroon ako ng pagkakataon para makapasok sa akin. Ayun. So, gayon rin po ba sa inyo, sir, ang nangyari? Ganun din sa akin, dati pa-practice lang ako. Nakikita ko lang sa mga matanda sa akin, lalo na sa tito ko, nakita ko nag-stunt siya. Ginaya kong mag-stunt siya. Nakakuha ko rin yung pag-stunt, pero ang ginamit ko lang dati, malit lang na motor, monkey bike. Doon ako nagsimula mag-stunt talaga. O meron po ba kayong mga preferred bikes na ginagamit? Ginamit ko lang po dating stunt, yung sinabi ko po monkey, tapos nagpalit po ako ng Shogun R125. Yun lang po talagang naging prosigido ko sa pag-stunt sa Suzuki. Sa Suzuki po. Kayo naman sir, ano po ba yung preferred bike ninyo pag nag-stunt kayo? I preferred Underbone. 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 Sabi sa akin yung Underbone. Okay. Si sir naman, ano po ba yung preferred bike po na ginagamit ninyo? Sa akin, mas gusto ko yung Underbone. Kasi ngayon, naka-scooter ako. Nag-start kasi ako sa Underbone. Lately lang sa scooter. Pero nag-ano rin kayo? Nag-stunt rin kayo sa scooters? Ito lang. Itong lately. Naka-scooter na ako yun. Kasi yun yung issue eh. Yun yung issue ng motor. Dati, Underbone. Ikaw, Jack, marunong ko ba mag-stunt? Hindi. So ako rin, wala rin akong alam sa pag-i-stunt na yun eh. Sir, pwede nyo ba kaming bigyan? Ano ba yung mga usually nakikita? Mga signature stunts. Signature stunts na ginagawa ninyo? Magpa-endo. Yung endo ay yung full brake ka sa front brake mo, and then angat yung rear tire mo, and then magra-running siya. Parang ito yata yung nakikita ko sa Mission Impossible. Yung parang pag yun pa-preno, tapos sa kataasan, gumaganon yung Ganun yun. Ganon. Tama. So kayo naman sir, ano po ba yung mga signature stunts na ginagamit ninyo? Sa akin, ang signature sa akin ay circle wheelie. Ayun ang pinaka sa akin. Wheelie, sir? Opo. Circle. Mikot na circle wheelie. Pero ang gusto kong gamitin na gano'n ay yung Duke 200. Okay. Kasi mas masarap pa circle wheelie ng 200. Backbone. So kayo naman sir, ano po yung signature moves po ninyo? Sa akin yung grab bar
grabber circle Billy. Okay. Sa underbone yun. Mas gusto ko yun. Kasi yung endo, medyo natatakot ako pati hanggang ngayon, hindi ko naman pinagano. Kasi mas gusto ko talaga yung wheelie. Sa larangan po ba ng mga pag-stance, meron po bang basic kailangan nilang tandaan yan? O may mga basic etiquettes rin ba yan? Kasi para at least yung mga ating mga viewers na gustong matuto ng pag-stance, magabayan natin sila. Laging alalay sa preno. Kasi yung preno yung sa motor para hindi umover yung motor. Kasi once na umangat yun, pag halimbawat na hindi natapakan yung preno, tuloy-tuloy yun. O pwede rin naman bumaba yung motor kung ibabalik yung throttle. So kayo sir, ano po ba yung pwede nyo mabigay na tips? Sa kunyari, ako'y bagong nagmumotor at gusto kong basics, yes. Na basic na gustong pumasok sa pag-i-stunt. Ano po ba yung pwede nyong may share? Nasabi niyo na yung basic, basta importante talaga, wag kakalimutan yung brake sa rear brake para hindi umover yung motor pagka naka-wheelie. So sir, matanong ko lang, meron ba tayong school dito na pwede nating pasukan? Meron ba nag-o-offer ng mga ganitong tutorial lessons sa pag-stance? Sa ngayon po, wala po pong nag-ano sa amin. Wala kaming school na kung ano lang, turo-turo lang sa iba, sa mga tropas, gano'n. Pero wala talagang school Kumbaga parang experience lang. Oo nga, tama ka, Jack. So parang nangyayari, yung lahat ng mga stunters natin ngayon is more on experience. So doon sila natututo na magpakita ng mga stunts sila coming from collective ideas na nakikita nila sa mga dating mga nag-stunts pa. Meron ba kayong ginagawa or preparations bago kayo mag-stunts? Oo naman, kailangan yun. Preparation, unang-una, warm up. Ayun na yung unang-unang ginagawa bago mag-stunts. Pero required rin ba yan, sir, magsuot kayo ng mga protective gears at all times, parang ganon? Ayun talaga, dapat talaga yun. Unang-unang helmet, gloves, knee pads, elbow and knee pads. Tapos, hanggat maaari sana, boots. Tapos yung backroom nyo, rin kalilimutan para sa likod naman. Ingat lang talaga. Okay. So, marami pong salamat sa pinaunlakan nyo kami dito sa gabing ito. Ako po si Titan Hawk. Ako si Jack Buncho. At ito po ang featured Bikers of the Week. O, di ba, papi? Napakalupit nun. Ang galing, ha? Oo, nung kabataan ko, ganun ako eh. Oo. Oo, Ano ba? Tutuloy pa ba natin to? Pero wala eh, hindi ko na rin kinakaya. Alam mo, kahit pa ako, kaya ko yun eh. Oo, nakita ko nga siya nagpawili nga ng motor yung... Hindi, kung kaya nyo, di lalo ako. Ayaw naman. Yun eh. Eto mabigat, papi nagpawili ako. Tapos tumayo ako sa motor. Tapos binitaw ko yung manibela. May problema lang, papi. Ano nangyari? Yun ang sinasabi ko. Ang lupit mo sana, no? Tulog ka, no? Oo. Alam mo, Papa Titan, alam mo si ating Papa Mel, isa talagang stunt rider. Oo, kung hindi nyo nalalaman mga sikloista, siya po isang certified stunt rider. At para nga sa aming mga taga-Taytay, you are a certified stunter. Para naman sa ating featured shop, pupuntahan natin ang Access Plus. Panoorin nyo to. And it's our privilege, of course, to have the general manager, none other than Mr. Ted Alberto. Good afternoon, sir. Good afternoon. And congratulations, of course, for the opening of your store. So, can you tell us about the launch of the Indian motorcycles and the other brands that you are handling? Yes, we're very happy to be the exclusive distributor of the Indian, the Victory, and the Polaris brands here in the Philippines. Like for the Indian motorcycles, it's a very iconic American brand. It's the oldest American motorcycle brand. And the heritage of the brand and the history, the performance of the new motorcycles are fantastic. They're very smooth, they're very powerful, and they handle well. It's a do-it-all cruiser motorcycle, so we're very excited. Yeah. Sir, is there any other stores that they can buy these motorcycles, or just for now only here at P2 Azon?
Yes, for now, only Access Plus here in Cubao, Quezon City. Okay, so anything you wanted to say, invite all the televiewers to please visit your store? Yes, please, to all my fellow bikers out there, come visit us here in Access Plus. It's at 102 Pituason here in Cubao, Quezon City. Please see the latest Indian, Victory, and Polaris products. Thank you. Again, thank you so much and congratulations po. Yun nga, sabi sa akin nila Councilor Bong, sa ni Councilor Pinggoy, Nagumbay. Sabi ko, sige, tingnan natin. Marunong naman ako. Hindi ko lang, kasi pag mabilis, baka mamaya mabigat. Sabi na hindi, habang umaandar magaan yan. So let's read to you some Bible verses found in Colossians chapter 3, verses 23 to 24. It says, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord and a reward. It is the Lord Christ you are serving." O mga siklista, napitin ba kayo? Huwag kayong aalis at magbabalik kami. Welcome back mga siklista. Ito na ngayon ang ating featured club of the week. Panoodin nyo to. Kasama naman natin ngayon ang pinakamalaking club dito sa Suzuki, ang Club R150! Alright, at ngayon kasama natin ngayon si Sir Ian, ang kanilang spokesperson. Sir Ian, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Pakilala ko po ang mga members namin from President of Laguna. Ruel Tuason po, Forza, President of Laguna. Joseph Alim, aka Etoy Batotoy. Ako po yung nagtayo at nagtatag ng Club R150. Alex De Blasca, representing Bulacan. Jammer po ng NCR. Remo Lopez ng Baguio Chapter. Lord Joseph Bulataw ng Pangasinan Chapter. Ayan, kita nyo mga siklista, no, talagang napakalaki na ng Club R150. Ngayon sir, paano po ba nagsimula ang Club R150? It all started March 2007 when forumers from Motorcycle Philippines nag-set ng isang EB na nag-turn into mini group, and now we are on our 9 years. Yun, 9 years na pala ang Club R150. Yes. Sir, throughout the 9 years of Club R150, ano na po ba yung mga naging accomplishment ng ating club? So number one, we always participate in all activities ng Suzuki. And another thing, we always practice and have seminars, especially sa track day. Kasi dyan namin tututunan yung mga proper riding skill. Then, we try to implement it pagdating sa road, sa ating city driving. Yun. So, kung ako naman ay ordinaryong Raider owner, paano kung maging isang bona fide member ng Club R150? Siyempre, meron ang Raider R150, any model, dapat number 1, mahilig ka sa ride. Yun. Number 2, sumama ka sa aming ride, tumambay ka every tambay night namin, and we will explain everything to you how to be official member of Club R150. And with that, gusto rin namin sana na number 1 sa lahat ng mga riders na gustong sumali sa amin, we practice safety riding. Ayun, so talaga namang
napaka well-organized yung ating Club R150. Ano po ba yung mga future plans po ng Club R150? Currently, we're planning to have track day this coming 9th year anniversary this March. And hopefully, ma-invite namin lahat ng mga interesado sa track day para hindi lang namin ma-experience kundi ma-share din namin sa mga kapwa namin motorista o raider owner kung ano ang ibig sabihin ng safety riding, especially sa track or on city riding. Yun. So, sir, any parting words para sa ating mga televiewers dyan? Saan po ba kayo pwedeng matagpuan? Please invite them. We are all inviting Raider 150 owners or riders to visit our tambayan, Phoenix Gas Station, EDSA Extension near MOA. Laguna, sa Shell, Tambayan, tapat ng Golden City. Yun lang po. Sa Bulacan naman, Caltex Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Every Saturday, 9 p.m. onwards. Baguio po, Caltex Pena. Sa Pangasinan po, sa Lingayen Beach, 3 p.m. onwards po. So, yung mga sikluista, no, narinig nyo kung saan-saan sila tumatambay at advice sa mga rider owners dyan. Jumoy na kayo dito sa Club R150. Subok na, matatag pa, at syempre, napakamababait nitong mga kasama kong riders ngayon dito sa likod. Di ba mga riders dyan? Alright! So yung mga sikluista, no, ito po si Titan Hawk at ito po ang Motor Siklo News Talk Show. So yung mga sikluista, no, sila ang ating featured club of the week. Talaga naman napakadisiplinado ng ating mga kasamahan sa loob ng riding community. Sa ating pagbabalik, diretso tayo sa food and tour. Kaya huwag kayo alis, babalik kami. Follow your heart. Follow your beat. Honda Beat. Let your beat out. Welcome back mga sikluista. Para naman sa ating food and tour, panoodin nyo to. Hi Sikluistas! Nandito po ulit tayo sa kusina ni Chef Inday for another menu of the month. Hi Chef Inday! Hello Sikluistas! So ano po yung prepared nyong meal for today? Deep fry cream dory. Okay. So ano po yung mga ingredients na kailangan for cream dory? Fish fillet, egg, flour, and breadcrumbs. At saka yung oil natin pang deep fry. For para sa fish, pang dipping natin, mayroon tayong mayonnaise, mustard, ketchup. I-combine mo lang yan. Pang dip mo lang sa fish. Kung gusto mo ng gravy, so kailangan natin flour, black pepper, ground black pepper, at saka salt. And then, ito po yung pang-garnish natin. Same with the lemon. Okay. Ano po yung first na gagawin for the cream dory? Oil muna. I-heat mo muna natin. Lagyan na natin yung oil para uminit na. Oil first. Aside from fish, pwede din ba ng pork? Pwede yung pork. Kaso, kailangan manipis na manipis yung pag-slice mo. Okay. Then, eto po, hintayin lang po pag nag-heat na po yung oil. Habang hinihintay niyo po mag-boil yung oil, unahin muna natin sa flour. Okay. Flour muna. I-dip yung fish dun sa flour. Okay. Malambot, parang crunchy. Tapos, make sure merong pepper. Bibit mo muna yung para makumbay mo. Salt, saka pepper.
Okay. Here you go, Ciclistas. Tapos na yung cream. So, dito na tayo sa detail. So, ang gagawin ni Chef, ano po yung cream na yan? Mayonnaise, tsaka mustard, tapos ketchup lang. Itumbay mo lang sila lahat. For the gravy, ano yung mga ingredients natin, Chef? Oil, flour, tapos salt, pepper, tapos syempre yung water para mayroon tayong stock, tsaka seasoning. Okay, and then lalagay na po Yung flour. And then water. Okay. Kapag malapot na, Chef, pwede ka mag-add ng water. Add ulit ng water. Ayan, nalalagay na yung seasoning. Okay, so Ciclistas presenting the Team Dory final product. Ayan, natungayan yung mga siklista, no? Talaga naman napakasarap ng mga hinahandang pagkain sa atin. Oo, kaya wala nangyayari sa diet natin. Yan. Kaya kung meron kayong mga gustong i-feature ng mga pagkain, ng mga pupuntahan natin, mga riders, huwag kayong mag-alala. Sabihin niyo sa amin, pupuntahan namin. Kalma lang kayo. O, huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Motorsiklo News Talk Show. Yee! Hey, let's go shopping. Again? Yes. Why? I need a new dress. We just bought one. But I want to add more. Add? Yes, dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. Add? Dress. A dress! Let's go. Mga Ciclistas, nandito tayo ngayon sa Coffee Talk. Yan, kasama po natin ngayon ang MDAP President or yung Motorcycles Dealers Association of the Philippines. Walang iba kundi si Papa Edwin Go. Magandang gabi sa iyo, Papa Edwin. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ng Motorsiklo News Magazine Show. Welcome sa inyong lahat and of course, Happy New Year. Yan, Happy New Year for 2015. Papa Tali, baka meron kang tanong kay Papa Edwin. Oo, syempre, alam mo, sa mga pinaka-hinahangaan natin ito ang haligi ng motorcycle industry natin. Si Papa Edwin. Huwag naman, idolatry mo. Kaya nga hinahangaan. So, kaya nga hindi ko na sinabi idol. Anyways, Papa Edwin, you are one of the industry insider, expert, kumbaga, sa ating industry. Anong masasabi mo sa ating 2015? Well, 2015 actually nagkaroon ng growth ang motorcycle industry. Pero yung growth na yun ay hindi inaasahan din ng industriya, no? Dahil the industry grew by 8%. 8%? 8%. So roughly, that's around mga 50 to 60,000 units only, no? Hindi, maliit yun compare sa growth ng automotive industry. Kapag sinabi natin automotive industry, andun yung 2 wheels, 4 wheels. Ang 4 wheels nag-grew ng by 20+%. Ang motorcycle industry, 8% lang. Siguro maraming factors, pero in spite of that, we think the industry na may growth pa rin. Kasi yung ibang industry, negative growth. Tayo ay may 8% pa lang. Yan, yung pala mga papi. So medyo 8% lang yung growth 8% natin. lang. Matanong ko naman Sir Edwin, meron ba kayong alam kung bakit naging 8% lang yun?
Well, siguro, ang isa, siguro lang, Mga cause. siguro. Siyempre, maraming mga causes yan. No? Maraming dahilan. Pwedeng ang buyer natin ay may sari-sariling mga problema in terms of financial standing. Pwede yan. It contributes, di ba? Yung padala ng mga OFW natin, yung mga bayani natin, talaga yan yung mga tunay na bayani. Hindi yung mga bayani na nandirito sa ating bansa na nakapustura-pustura. Kasi hindi naman daw fatal eh. So, maraming causes. Siguro, ang nakikita talaga ng industry na cause ay yung mga alituntunin ng local government. Yung mga batas na parang sumusupil o sinasakal ang karapatan ng isang mananakay ng motor. Tulad ngayon, meron na naman lumabas na kapag ikaw ay naka-open pipe sa isang city sa Cavite, ay huli na agad. Wala nang ticket. Wala nang ticket. Kulong na raw agad. Kulong? Ano ba yan? Oo. Medyo masyadong Diba? harsh naman. Mabigat yun. Kaya nga, yan yung isa sa mga dahilan na, ba't pa ako bibili ng motor? Magpapahassle ba ako sa kanila? Eh di, huwag na. Pero dun sa MDAP po kasi, which is the Motorcycle Dealers Association of the Philippines, ito po yung samahan ng mga dealers sa buong Pilipinas. Yes, samahan ito. Okay, so sa manufacturing side naman po, meron po tayong tinatawag na Big Brother. Ang Big Brother natin ay yung MDPPA. MDPPA. Sila ang premier association ng motorcycle industry. Bakit premier? Napakaraming asosasyon na gustong mag-claim na hindi, kami dapat ang paniwalaan nyo. Ako, I do believe na sila dapat ang pinapakinggan natin, sila dapat ang magbibigay ng direksyon sa buong motorcycle industry dahil sila ang gumagawa ng motor. Sa kanila nagmumula lahat ng bagay na yan. Wala tayong pag-uusapan ngayon dito kung hindi sila gagawa ng motor, di ba? Tama. So, ang MDAP gumagawa rin ng mga safety seminar lingid sa kaalaman ng karamihan. Kanya-kanya kami. Ayan. So regarding po dun sa, iba naman po tayo, Sir Edwin, no? We would like to congratulate Sir Edwin Gong of Motorciclo Exclusivo. Hindi nyo na itatanong, he is the main anchor or the main host of Motorciclo Exclusivo. And so sir, we would like to congratulate you for hitting the biggest attendees of riders in Tagaytay City. Yeah. So ano po yung pakiramdam nyo po ron, sir? Talagang pinapatabahan ng mga riders ang puso natin, pero that event is really dedicated at talagang ginawa namin yan for the riding community. Hindi lang sa mga riders, kundi pati na rin sa manufacturer para makapagpasalamat. For 2016, I know, sir, that mauulit at mauulit ang Motorciclo Exclusivo. Ayan. When are you planning to Next year, I promise na ililipat ko sa San Fernando ang ating anniversary celebration. Siguro sa year 2017 yun. At that time, yung activity ni Sir Papa, isa rin kami sa mga mag-host ng activities ng motorcycle. Yan, so advance na. Advance na, nakabook na po sila. Mga ilang motorsiklo na po ang plano nyo for this year na ipaparapol para sa ating mga ciclistas? Nasa 200 na siguro. So, Sir Edwin, any message for our motorcycle riding public? Siguro ang masasabi ko sa ating mga riders at sa mga bibili pa ng mga motorsiklo, huwag sana po kayo ma-discourage sa ginagawa ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung local government. Lilipas din po na sana po sila ay mabigyan ng liwanag ng ating Panginoon. At sana po, parati po natin suportahan. Let us always remember to ride safe. Dahil yan po ang number one advocacy. I believe that even Motorciclo News Magazine is with me on that particular area na lahat ng motorcycle riders should wear their motorcycle helmets properly. Naka-strap and naka-snap on. Palagay ko, wala po kaming pag-aawayan dyan. Lahat po kami for safety. Ride safe, bro. So, Papa Edwin, invite naman natin sila sa show nyo naman every Saturday. Motorciclo Exclusivo. Every Saturday from 9 o'clock in the morning to 10:30 sa DZME. Napakadali po tandaan. 15.30 po yan sa mga pihitan. Araw ng sweldo. Hindi nyo pwede makalimutan yan. So, once again, Mr. Edwin Go, Papa Edwin, thank you very much for joining us. Maraming salamat. Thank you very much. Sir, Pataytan. Yan. Thank you so much. Thank you. At again, maraming salamat sa Motorciclo News Magazine for having me as their guest. Thank you very much. Mga ciclistas, hanggang sa susunod ng edisyon ng Coffee Talk! Yeah!
The future is coming. Join the evolution. Welcome back, Ciclovistas. Ngayon, let's move on to the featured bike of the week. Check this out! Mga Ciclovistas, ako nga pala si Mr. Mel Aquino at nandito tayo ngayon sa featured bike of the week kung saan kasama natin ang Royal Enfield 350 Bullet Motorcycle. Alam niyo po, ang Royal Enfield ay merong slogan na tinatawag na made like a gun, goes like a bullet. Ngayon, ano bang pagkakaiba ng Bullet 350? The Bullet 350 has a long, rich history. Kumbaga, noong 1950, ang Royal Enfield of England ay nagbenta sa Madras Motors of India ng Bullet 350 noong 1950. At noong 1955, ito po ay binili na po ng Madras Motors of India at naging ng India, kineri na po ng India. So noong 1962, ibinenta na rin po ng Motors or ng Madras Motors of India ang karamihang Bullet Royal Enfield na 350. Pero noong 1971, nagsarado na po ang Royal Enfield England kung saan nagtuloy-tuloy po ang Madras Motors of India sa pag-build ng Royal Enfield. Okay, the technical specs of the Bullet 350, ito po ay single-cylinder 4-stroke with twin spark, ibig sabihin, dalawa po ang spark plug niya. Then meron siyang 346cc or cubic centimeter na displacement. Ito rin po ay may tinatawag na maximum power ng 19.8 horsepower sa 5,250 na RPM. At mapapansin natin na yung front brake niya is a drum brake, pati na rin po yung likod, which is the bike is running on a carburetor. Kasi karaniwan po mga motorcycle ngayon is EFI equipped. At mapapansin din po natin na medyo ang kanyang tangke ay malaki. This is a 13.5 liter capacity kung saan medyo pangmalayo ang biyahe, full tank lang, rock and roll na siya. Pagdating po sa electrical system, ito ay tumatakbo sa 12-volt AC-DC. Kasama na rin ang battery niya na 12-volt amperes. At kasama na rin ang brakes niya ay twin lead internal expanding drum brake. Front and rear brakes po ay drum brake. Then ang kanyang pong fuel capacity is a 13.5 liter kung saan ang curb weight is 180 kilograms. So if you can see the classic look of the Bullet 350, kung titignan natin at susuuin natin ang history niya. Nagsimula pa siya noong 1950 nung inirelease po ng Royal Enfield England. Kaya mga sikluistas, our featured bike is the Royal Enfield Bullet 350. Mabibili niyo lang po sa Rapalli Classics at dyan po sa Royal Enfield Makati. So check this out, featured bike. And that is our featured bike of the week. So mga sikluistas, natapos na naman ang isang oras ng ating palabas. At syempre mga sikluista, kung meron kayong mga comments and suggestion, huwag kayo magkatubiliting sumulat sa amin sa Motorcycle News Magazine at gmail.com. At syempre, kung gusto nyo makita at mapanood ang aming mga past episodes, check nyo lang yung www.motorcyclenews.com. At kung hindi nyo pa nilalike ang aming Facebook page, i-search nyo lang Motorcycle News Mag. So muli mga sikluistas, ako si Mel Aquino. Ako si Titan Hawk. Ako si Telly Buhay. At ito ang Motorcycle News Talk Show. Yay! Cut! Dito sa Pilipinas. Ano? Kaya pa ba o ano? Para sa ating news. Okay, camera rolling. 5, 4. Teka lang, si Cruista, bye-bye mag What? Good evening, si Cruistas. Ako nga pala si Mel Aquino. Yes, oo. Ako nga pala si Titan Hawk. Kalma. Ako ang Motorcycle News Talk Show. Yeah! Motorcycle News is brought to you by
Take me. Take me Follow your heart. Follow your beat. Honda Beat. Let your beat out. there.